So ayun mga idol, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun, for today's video, nakikita nyo yung hawak ko. Ito yung tinatawag commonly na maririnig nyo sa internet, lalo na dito sa YouTube, yung tinatawag nilang base module. So ngayon yung hawak ko na to ay meron ako ditong dalawang base module tsaka pang mid na module. So mga idol, yung tawag dito ay passive module. So kasi dalawa yung klaseng module na makikita nyo sa internet o masi-search nyo. Merong active na gumagamit ng mga chips, gumagamit ng mga IC at may supply. So ito wala, passive lang to mga idol. So maraming mga haka-haka na sinasabi nila na hindi daw to totoo, market strategy lang daw ito, hindi naman daw effective. So actually dati, oo, yun yung paniniwala ko. Pero nung tinry ko na talaga sa sarili ko, kahit sa microsound ko, talagang effective mga idol. So ngayon sa video na to, pag-usapan natin kung ano yung nilalaman ng tinatawag nilang base module. So dito muna tayo mag-focus sa base module. So dalawa to mga idol, dalawa to yung ginawa ko. So yung input nito ay mono kasi nga pang base. So pangit naman na pang base natin stereo, di ba? So ayan, i-explain natin ko sa inyo at ipapakita ko, at syempre sabihin natin sa inyo kung ano yung advantage at disadvantage ng module na to kumpara sa active. So ayan, simulan natin mga idol. Let's go. So ayan mga idol, yung base module na sinasabi nila, yung exact term talaga niyan sa electronics, itatawag nating low pass filter. So ito yung sinasabi natin na low pass filter. So pasensya na kayo, pangit yung sulat ko. So mga idol, yung low pass filter ay gumagamit ng RC circuit. So pag sinabi nating RC circuit, ito yon, resistor tsaka capacitor. So in, out. So yan mga idol, ito yung tinatawag na low pass filter. So yung high pass filter na sinasabi natin, filter. So mga idol, screenshot nyo na lang sa interesado para naman meron kayong idea. So magkabaliktad lang yan mga idol. So pasensya na kayo, nasa gilid tayo ng kalsada, malapit, kaya maingay yung mga motor. So ito lang yun mga idol. Okay. Audio in, out. So capacitor, resistor to ground. So ganun lang mga idol. Ito yung low pass, ito yung high pass. So yung tanong, kapag gumamit ka ba ng low pass filter ay lalakas yung sound mo? So kasi naguguluhan yung iba dahil sabi ng iba hindi naman daw totoo. So well, kung ako yung tatanungin, base sa opinion ko, so disclaimer sa mga nanonood, kung ako yung tatanungin, hindi lumalakas. Pakiramdam mo lang mga idol na lumalakas dahil nga naka-cut off ng circuit na ito yung high pass filter. Kaya yung maririnig mo ay puro kalabog na lang. So ramdam mo talaga yung lakas ng kalabog niya dahil wala nang interference ng other frequency. Wala nang mid frequency, wala nang high frequency. Although meron naman talaga, pero konting-konti dahil nasuppress ng circuit na to, naka-cut off niya yung high frequency at puro kalabog na lang. So yung tanong, kung hindi ito effective, bakit ko ginamit? So actually mga idol, yung low pass filter na to ay dinagdagan ko para maging effective sa micro ko. So hindi ko alam kung sa ibang sound effective to, pero yung design na to ay sarili kong design. Ito yun mga idol. Ito yung sarili kong design ng base module natin na passive. So ipapakita ko sa inyo yung diagram. At least sa mga gustong mag-try, pwede nyo i-try. So update nyo na ako kung effective nga ba o hindi. Comment na lang kayo. So yun mga idol, yung laman ng ating passive base na module, o tinatawag ko na passive base expander. So bakit expand? Kasi sa diagram ko mga idol, kung nakikita nyo, ito ay combination ng bus expander, ito yon, tsaka low pass filter. So sa stage na to, isasala niya lahat ng mga higher frequency at ilalabas niya dito yung low pass. Talaga yung puro low frequency na lang talaga, kaya tinatawag siyang low pass kasi hinahayaan niyang mag-pass through yung low frequency. At ito yung diagram na to mga idol, ito yung side na to, ayan. So potentiometer yan mga idol, merong 3 pin. Yan, merong 3 pin yung potentiometer natin.
Gaya nito mga idol, ayan, 3 pin yan. So ito yun mga idol, dito yun kinakabit. Ito yung sa gitnang pin niya, ito yung sa gitna, ayan. Dito yan nakakabit, ayan. So sa mga nagtatanong para kompleto na, yung resistor na ginamit ko dito ay 1K. Yung mylar is 104, yung green, ito. Yan, 104. Tsaka 1K, ayan oh. So dito, ginamit ko dito mga idol 10K. So dito 1K. At dito ay 220 ohms, ayan. So mga idol, pwede itong screenshot kung gusto nyo subukan. So bale yung input nito ay mono. Kasi kumukuha ko sa phone, sa out ng mixer ko, palabas sa amplifier ko. Kaya gumawa ako ng dalawa, kasi dalawang amp soon yung papaganahin ko sa bass. So para every amp, meron siyang control kung gaano kalakas yung pag-expand ng bass na gusto mong i-amplify ng amplifier. So ito lang mga idol, ito yung kabuuan. So sa tanong na effective nga ba? Yes mga idol, sobrang effective. Based sa aking observation, halos nag-expand siya ng double. Baka sobra pa nga yung bass niya. Talagang lumaki, tumigas. Yung bayon niya matigas, tsaka talagang malakas, literal na malakas. So yun mga idol, sa next video natin ay ito naman, yung mid passive module yung ibibigay ko. So sobrang ingay ng mga motor dito mga idol. So ito yung ibibigay ko sa inyo sa next video kasi medyo mahaba na rin yung video natin. At sa next video natin ay sound check natin yung bass module natin tsaka yung mid module natin. Para at least kayo na yung musga. Gamitan nyo na ng headset kung effective nga ba o hindi. So mga idol, pag-usapan naman natin yung advantage at disadvantage. So kahit saan natin dalhin, advantage talaga mga idol yung active module. Bakit? Sa active module kasi gumagamit ng mga IC, gumagamit ng mga chips. So well computed yung output, tsaka maganda talaga yung resulta. Kung anong frequency, gaano kalakas yung bayo ng bass na gusto mong ilabas, malalabas talaga. At syempre mga idol, isa sa mga na-notice ko, malalakas yung gain ng active na module. So dito mga idol, okay naman tong gamitin kung malakas yung amplifier mo. Pero kung yung amplifier mo ay maliit lang, so expected mo talaga mga idol na yung gain mo, yung pumapasok na audio ay bababa ng konti. Pero hindi naman totally na mababa talaga. Bababa lang yung gain mo, so adjust ka lang sa volume ng amplifier mo. So kung malakas yung amplifier mo, talagang very effective to mga idol. Dahil sa konting variation ng paglaki ng bass mula dito, pagdating sa amplification stage ng amplifier mo ay talagang napakalaking factor yung mabubuo niya. Papakita ko sa inyo mga idol yung mid passive module natin. Ito. So ito yung tinatawag naman nating high pass filter. So abangan nyo sa next video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless us all and bye bye.